At yun guys, welcome ulit sa ating another video dito sa ating channel. Andito po tayo ngayon sa ating small backyard gardening, doon po sa ating mga kagulay, para po magbigay po tayo ng idea at tamang proseso para po doon sa pagpupruning po ng ating tanim na gulay. Pero sa video na to guys, ang ating lamang pong ituturo sa ating pagpupruning ay yung ating pong tanim na upo. Pero yung iba pa pong uri ng gulay guys ay gumagawa rin po tayo ng video, kaya kung interesado ka po sa mga ganitong topic, libre po at kung pwede, mag-subscribe na rin po kayo dyan. At kung gusto nyo pong updated kayo sa ating mga video, pwede po natin i-click yung ating notification bell. So ayun guys, dito tayo ngayon sa ating tanim na upo. Actually guys, yung pagpupruning po natin ngayon ay ipapakita. Ito na po yung ating pangalawang pagpupruning po dito sa ating tanim na upo. So ang nangyari dito guys ay napruning ko na po ito siya ng isang beses. Ito po ay nag-iedad na po siya ng magtatatlong linggo hanggang pa isang buwan simula po sa pagkatanim. So ang ginagawa ko po na dito guys, ang purpose po ng ating pagpupruning ay para po mabawasan po yung mga parts ng gulay na kumakain po ng sustansya. So yun po yung pinaka-purpose po ng ng pagpupruning guys, kahit sa anong halaman. Kasi kung hayaan po natin na hindi po mapruning ating gulay, yan po yung nagiging sanit na matagal lumaki, minsan mabunga kaagad at minsan payat, kasi guys hinahayaan lang po natin yung mga parts po ng gulay na hindi na po niya kailangan o nagiging pabigat na po doon at nakikiagaw na po ng sustansya. So ngayon guys ay dito tayo mag-i-start sa baba. Papakita ko lang sa inyo. Ito na po yung pangalang pruning, kaya po mayroon po siyang mga sanga na po na naputol. So sa pagpupruning guys ng upo, kahalagaan po natin na tinuturo ay wag po kayong gumamit ng yung pinipitas-pitas lang po ninyo yung kasi madudurog po yung mga itong parts at magiging dahilan na magkaroon po ng infection yung ating tanim na gulay. Mas maigi pong gumamit po talaga kayo ng gunting na matalas or cutter. Itong ating tanim na upo ay nagsisimula na po siyang mamulaklak. So ayan po, mapapansin po ninyo yan. Yan. Isa po yan sa mga napakahalaga na dapat po ay alam po natin kung kailan po natin siya bigyan po ng time na mamunga na po siya. Actually, ang dami niya na po nakarambulaklak kasi yung tanim ko pong upo, halos na andito pa lamang po siya nakaakyat. Ganyan pa lang po siya. Tulad po niyan, ganyan pa lang po siya kaliit, namumulaklak na po siya. At yan po yung kailangan po nating bantayan at ipibrand po yan at alagaan po ng pruning. Kasi po tulad po niyan, kung hayaan po natin yan at makabuo na po yan siya ng bunga, hindi na po yan siya hahaba at hindi na po dadami yung kanyang sanga na makapagbigay pa po ng maraming bunga. So yun po yung kailangan po natin sa pruning. Kaya ang kailangan po natin, tanggalin po yan. At isa pa po dyan na dahilan po na bakit po tayo nagpo-pruning, depende rin po sa ating klase ng ating pagtataniman. Kung tayo po ay gumagawa po ng gapangan na yung naka-slant lang, nakaganon lang, so okay lang po yun, hindi na po natin kailangan tanggalin yung mga sanga. Pero dito sa ating klase guys, ay tuturo po natin yung ganitong klaseng pagtatanim ng upo na mayroon po talaga siyang sariling gapangan, na doon po natin siya paparamihin at pabubungahin. So yan po guys ay mahalaga po dito sa ganitong klase ng pagtatanim, yung pagpupruning, na kung saan itong mga sanga pong tumutubo po dito. Kasi guys may mga upo na dito pa lang po tumutubo na po yung sanga. Tanggalin po natin yun guys. Huwag po natin kalimutan. Kasi kapag hinayaan po natin siya dito sumanga, hindi na po ganong hahaba yan sila. At mangyayari po doon ay mamumunga po sila ng maaga. So kaya po natin yan siya pinupruning na wala po siyang sanga hanggang dito. At dito na po ako guys nag-start na hinayaan ko na po yung isang sangang tumubo. So dahil ito na po yung gapangan, at yan siya guys ay mapapagapang na rin po natin dito sa taas para dito na po siya kumalat sa taas. So ngayon guys mag-i-start tayo ng pruning. Ang kailangan po natin tanggalin, ito po guys yung sa baba, pinakapababang dahon ay tatanggalin na po natin yan. Although nawala pa naman po siyang damage, pero para po sinisecure din po natin yung magiging malayo po siya sa peste. Kasi pag malapit po yung dahon guys sa lupa, dyan po malakas yung peste hanggang po maiakyat niya po yung peste doon sa ating taas ng tanim na gulay. So isa lang po yan guys, pinuputol ko lamang po yan. Yan. So pagka ganyan guys, hindi naman po lahat puputulin natin. So ang kinakailangan po lang natin ay putulin dito. At sa pagpupudol guys ay wag po nating isagad wag po nating hanggang dito po tayo puputol. Magbibigay po tayo ng 1 to 1/2 hanggang 2 inch na sanga ng dahon para kapag nagkaroon po siya ng infection, kasi ito po guys ay mamumulok,
ay hindi po maapektuhan yung stem. Kasi po kapag sagad po yung ating pagpuputol at kapag namulok po siya, maapektuhan po yung kanyang stem. Susunod din po dyan guys sa pagtatanim po ng upo, kailangan din po nating putulin yung mga ganitong klase. Yan. May mga tumutubo po sa stem niya guys, hindi po yan siya pangkapit. Yan po ay ugat po nila. So yan, malakas po yan kumain ng nutrients. Tingnan mo, ugat po yan na dito po tumutubo sa stem. So puputulin po natin yan. Na lahat po na pwede po makasagabal sa nutrients na galing sa kanyang dito sa lupa paakyat ay tanggalin po natin para ma-boost po yung nutrients dun po sa itaas. And yun, tatanggalin din po natin yung ganito. Yan po, ito. Ito naman guys, yung kanyang pangkapit, malakas po yan kumain ng nutrients po ng ating gulay. Pero pwede po natin silang putulin. Pero kapag nakita po natin kailangan po ng gulay, halimbawa ito nakakapit po yan. Kapag ito po pinutol ko ay malalaglag yung puno, ay huwag nyo na pong putulin. So yung mga hindi po mahalaga na mga pangkapit nila, putulin nyo po guys, kasi halos yung kinukonsumo po nitong nutrients ay katumbas din po ng isang dahon. Pero ito guys, hindi natin puputulin kasi nakakapit. Yan guys, nakakapit din yung isang pangkapit. At akit po dito sa taas, dito po sa kanyang stem. Tandaan po natin guys, sa pag hinayaan po natin na magkaroon ng isang stem, kapag nagbigay po na yun ng stem, dapat isa lang po. So tulad po nito, mayroon po tayong pinutol kasi dalawang stem po yung tumubo dyan. Huwag po nating hayaan, dapat sa isang tanim nating upo, huwag po tayo magparami ng stem, lalo na po dun sa kanang tinubuan na dalawa po yung tumubo, hayaan po natin. Huwag po, puputulin po natin para isa lang po yung lumago. At ngayon guys, ito guys, mayroon siyang bulaklak. Ipuputulin po natin yan kasi hindi pa po panahon na papubungahin ko po sila. Kasi ang gusto po mangyari ay pakapalin po muna sila dun sa taas, saka po sila hayaang bumunga. Pero okay naman guys, nahayaan ko na siyang bumunga. Pero yun nga guys, pag namunga na maaga yung gulay, nagiging tendency po doon ay hindi po siya gaano kakapal. Instead na magbigay po siya ng maraming bunga dahil sa makapal, pero hinayaan po natin siya mamunga. Kasi kapag ang gulay po guys ay nakapag-start na pong mamunga, tuloy-tuloy na po yan. So kapag nag-start na pong namunga yung gulay, hindi na po siya magbibigay ng kalaguan doon sa kanyang katawan. Magpupukus na po siya doon sa pagbibigay po ng sustansya sa gulay. Kaya kung gusto po nating kumapal yung ating tanim at dumami po yung mga stem at yung mga sanga para mas lalo dumami bunga, alagaan po natin siya ng pruning. So yun guys, pinuputol ko rin po ito. At ito rin guys, makikita nyo sa puno, may tumutubo yan dyan. Ay dito sa kanyang stem, hindi siya mapukos na malilit na parang sanga, yan like nito. Pinuputol din po natin, minsan sanga yan, minsan naman ay bulaklak din. So piniprevent ko na rin po yan para hindi na po lumaki. Ito yung ganito, pinuputol ko rin po yan. At dito naman tayo. Tulad nito guys, mayroon pa rin siyang ugat na tumutubo. So pinuputol ko rin po yan. Ito guys, yung stem na hindi pa siya mahaba pero makikita nyo nagbigay na siya ng bunga. Yan o, nagbubulaklak na siya. I-prevent nyo talaga guys. Kasi hindi na po yan haba yung pinuputol ko na po yan. At ito guys, tingnan nyo guys, mayroon siyang pangkapit na hindi ginagamit. Mura pa. So, mahalaga po yan na putulin po natin yan. Kasi hindi po siya essential o hindi po siya mahalaga. Ang magiging ambag niya lang po guys ay kumuha lang po ng nutrients. Magiging karibal po at mapipigil yung pagpaglaki. At mayroon din itong bunga na na-form na pero kailangan po natin siyang palaguin kaya puputulin pa po natin. Ayan guys, may mga tendrils na ay mga pangkapit na hindi naman nakakapit, nakahulog lang. Puputulin din po natin yan. At yan, pinuputol ko pa rin po yung kanya mga bulaklak kasi hindi pa po natin panahon na siya ipabungahin. Ang dami niya na pong bulaklak guys pero hindi pa time para pabungahin ko siya. Ito guys, mayroon tingnan nyo, mapapansin nyo, may isang stem na tumubo. Ayan, ito siya. At mayroong bunga. So tatanggalin natin yung bunga para mapokus dun sa stem at yung stem po ay lumaki. So yun. Ingat-ingat guys kapag nagpuputol po tayo, baka maputol po natin yung main. Yan po, mayroon din po siyang isang stem na po dyan. Yan.
So ayan lang guys yung ating video, at next video naman guys ay tuturo po natin yung iba pa po nating tanim na gulay. So meron po tayong pipino, meron din po tayong sitaw, doon meron po tayong talong, meron po tayong okra, may bell pepper. Ang dami po nating tanim na gulay guys, yung mga halos nakikita po natin sa palengke. So ayun guys, kung interesado po sa mga ganitong topic, just click the subscribe button and notification bell, and thank you so much po sa panunood.